ng buhay. Alam natin, hindi pag-aari ng tao ang daigdig. Ang tao ay bahagi ng daigdig. Alam natin na magkaugnay ang lahat ng bagay tulad ng dugong nagbubuklod sa isang pamilya. Anuman ang nangyayari sa daigdig, nangyayari sa mga anak ng daigdig. Hindi nilalang ng tao ang habi ng buhay. Isa lamang siyang ibla nito. Anuman ang gagawin niya sa habi, ginagawa niya sa kanyang sarili. Bakit nga ba tila nagkakagulo ang ating lipunan? Bakit? Yan tayo ng Diyos ng halagang gagabay sa atin upang mabuhay ng makadiyos, ngunit dala ng ating kahinaan at pagkakasala, nagbubunga ito ng kasamaan. Kaya ang tanong, ano nga ba ang nangyayari sa Pilipino ngayon? Patuloy ang kahirapan ng mahihirap, samantalang may kapangyarihan at yaman ay umiikot lamang sa kanilang pamilya at interes. Hindi ito kalooban ng Panginoon. Ang tunay na bayanihan ay dapat para sa lahat, hindi lamang sa iilan. Ngunit, madalas, tinatanggap lang natin ang ganitong sistema. Ito ang hamon sa atin ngayon. Huwag hayaang masira ang moral na hibla ng ating pagkatao. The broken web of life is due to abuse and neglect, corruption, the lack of sensitivity towards one another, the lack of prayer life. Hindi ba ang pag-aabuso at kapabayaan ay sumisira sa dignidad ng tao? Hindi ba ang korupsyon ay naglalayo sa atin sa bayanihan at katarungan? Hindi ba ang kawalan ng malasakit ay pumapatay sa ating pagiging kapwa-tao? Hindi ba ang pagkawala ng panalangin ay naglalayo sa ating daigdig? Hindi ba ang karahasan sa tahanan ay winawasak ang pamilya? Hindi ba ang gutom at kahirapan ay tanda ng ating kakulangan sa pagbabahagi? At sa harap ng lahat ng ito, hindi ba kailangan nating balikan ang ating pananampalataya at malasakit sa kapwa upang maghilom ang nasirang hibla ng ating lipunan? Ang krisis sa kalikasan, ecological crisis, ay hindi lamang natural na problema, kundi isang moral na issue. Pollution, illegal mining, pagbaha, tayong mga tao mismo may gawa nito. Kapag bumabaha, dahil barado ang kanal, madalas sinisisi natin ang ulan. Pero kung tutuusin, tayo rin naman ang nagtapon ng basura na naging sanhi ito. Kapag sinisira natin ang kalikasan, sinisira natin ang ating sarili at kapwa-tao. Ang bagong hamon sa pananampalataya. Ngano nga ba magpabilin ta nga maguba ang gift na gihatag sa Ginoo? Kasama dito ang maling kaisipan na ang gender ay pwedeng baguhin dahil baguhin ayon sa sariling kagustuhan, samantalang ito'y biyaya na dapat igalang. Pagwasak ng buhay.
digmaan, genocide, abortion, hindi ba't malinaw na lumaman ito sa mismong regalo ng Diyos sa buhay? Mga bisyong sumisira, gambling, alak, droga, pornografiya, ilan ang pamilyang nasira dahil dito. Sa halip na palagahan ng gift of life, unti-unti natin itong winawasak. City flowers, which my nose, sad to say, we pay taxes, budget's gone, went to pockets, it's a lie, flood control, look around, it's heartbreaking, living rich, from our taxes, flooded streets, people starving. You take the budget from the flood control, and now you're living lavish while we're drowned. Before the project start, the bucket's full. You take the budget from... We solicit comments from you, our dear listeners and watchers. Make known your thoughts and your convictions. Thank you.